Pero ikaw ay laking mahirap. Sobra. Yung kasabihan na mahirap pa sa daga. Kasi lumaki ako nang walang bahay. Saka nung hindi na ako kayang pag-aralin ni nanay at saka ng mga kapatid ko, hindi ako pumayag. Huwag kayong papayag na hindi kayo makapag-aral dahil walang nagpapaaral sa inyo. Pag-aralin niyo yung sarili niyo. Kaya ako nung naging kargador na sa Divisoria. So since first year, first sem, hanggang nakagraduate ako, pinag-aral ko talaga yung sarili ko. Kasi akala ko, pag natapos ako ng college, okay na magiging buhay ko. Yung pala, tulad ng konwento ko sa kanila, hindi pala. Hindi agad doon natatapos. Hindi. Tagabili ako ng merienda ng mga production na matataas ang katungkulan. Isang fishbowl, hihingi pa ako ng 5 piso. Diyos ko, natapos po ako ng college. Tapos kargador pa din pala ako dito. Kung wala naman tong lahat ng paghihirap na inabot ko, wala ring masarap na tagumpay na matatamasay. Kasi lahat ng tagumpay na pinaghirapan, masarap namnamin sa buhay. Pagka yung para lang sa sarili mo yung pagsisikap mo, hindi matutupad yung pangarap mo. Pero para sa mahal mo sa buhay, so sobra. Bibigyan ka pa ng Diyos ng para sa'yo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, umaga, gabi. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, iba't ibang putahe ang ibibigay ko sa inyo. At this time, magtotrova kami. Ito yung taong nakasama ko noong kami ay nagsisimula pa lamang. Ito yung mga panahong wala pa siyang pangalan. Ito yung mga panahong hindi pa nakikita yung husay niya sa pag-arte bilang komedyante. Walang iba, of course, Bayani Agbayani. Yes! Morley Alinio. Yes! Tagal na nun, no? Ilang years na kaya tayong hindi nagkita? I mean, nagkita tayo. Nagkikita naman tayo sa mga press con, sa mga lugar kung saan may okasyon, nagkikita kami. Birthdays. Pero hindi kita makakalimutan kasi alam mo si Morley, yan yung umpisa na talagang wala pa kami. Yung natutulog kami sa karton, kapag naghihit. Kasi alam mo, ang editing ng araw, pag may nauna sa'yo ng mga grupo na may mga shows, ikaw, pang-5 ka, pang-4 ka, iintayin mo yun. Kasi madalang ang may mga editing machine. Dati pupunta ka pa ng Quezon City, pupunta ka ng Makati, tapos kapag may nauna sa amin na ibang shows, tutulog muna, saka kami susunod. Ako yung writer no ng Inside Showbiz. Yes. Tapos ako rin yung voice-over announcer. Nako, Len, sorry ka. Bago mo nakatabi, Tama. si Bayani, kami muna ang magkasiping. Tama. Doon sa karton. O, kwento mo nga kung paano tayo nagsisiping. Pag nagsiping ka, ba't mo siping? Kasi siyempre kailangan, maliit lang yung mga, parang ganito lang eh. Tapos pupunta ka doon, yung editing alley. Ano pa nun, yung matic tape pa. Yung matik? Malaki mga tape na dala natin. Oo. Siyempre, tutulog muna kami doon. May mga iba din doon. Tapos maghahanap kami ng makakainan dyan sa Quezon City. Umaabot kami ng mga 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. Tapos uwian na yan. Every Tuesday yun eh. Tuesday yung show natin. Oo, Monday tayo tumitirada. Oo. Eto na po si Aster Amoyo sa Inside Showbiz! Di ba? At may kwento po kami. Etong si Bayani, naku po, ganyan po matulog po yan. Antukin ako eh. Oo. So, ang gagawin ko din, maliit lang yung higaan, sisiksiking po siya ngayon. Tapos niyan, eto, pagising namin, ang problema, pagkain. Ano ginagawa natin sa pagkain? Ang bawat nag-e-edit naman, may tigabili sila ng pagkain. Pero kasi ako, kami ni Lenlen, naghahanap, alam ko ang harap nun, Maxes pa eh. Pero siyempre, di naman kami doon pwede kung ano pagkain kasi mahal. Mahal, oo. Doon kami sa may, yung kanto na yan, fast food eh. Turo-turo. Oo, turo-turo. Turut ako, ibulgar ko lang ha. Kami ni Bayan, ako bago pa si Lenlen. Sa plastic kami kumakain kaming dalawa. Kanin, tapos may ulam, tapos bubutasan mo dito yung plastic. Yun. Tsaka madalas na kinakain natin pansit. Bubutasan na yung pansit. Kakainin na natin ng gano'n. Yun ang isa sa mga alaalang hindi ko malilimutan sa'yo. Dumating pa rin ako sa punto nang si Bayani ay unti-unti nang gumagawa ng pangalan. Isang araw nang makasalubong ko siya, sabi ko sa kanya, if you still remember this, na Bayani, isang araw i-interviewin kita. Pag sikat ka na. Tapos hindi mo naman ako na-interview. Hindi ka pa naman sikat nun. Hanggang ngayon naman. Ito naman, pina-interview ako sa DCRH ka, di ba? DCRH. Pina-interview mo ako, tapos may sakit ka.
Alam mo, binati pa kita, sabi ni Gorgie. Eto na si Bayani Agbayani. Ay, Gorgie at saka Morley. Wala si Morley. Bakit? May sakit. Ay, iba ako. Galing kami sa tupad. Ano nangyari? Sabi mo, interview mo, kung hindi naman kita mahindian. Dahil siyempre yung kilay mo matalim. Kung makisibat mo yan, di ba? Napansin mo ba mataas? At saka parang ang tatalim. Parang yung ginagawa ng mga ninja. Parang masabungero. Yung Itare. Itare. Buti hindi nakakapatay yan. Ang kilay ko, Bayani, pagbasdan mo, Ano? ang taas, di ba? Mataas. Iwas bahayan. Kasi mataas nga. Oo, iwas So, baha. hanggang dito ka lang. Eto ka lang. Pag may nakalabas ang kilay dyan, ikaw yun. Oo. Paano ka nakakahinga? Straw. Sa straw. Alam mo, ako nanonood ako sa mga vlog mo. Ni-interview mo yung mga taranang artistang lalaki, babae. Tuwan-tuwa ako na interview mo pa si Rene Imperial. Ay, oo, kaibigan natin yun. Alam mo naman, lumaki din ako sa Malabon. Lagi nasa Mary J. Pinanonood mo pa lang sila noon. Oo, alam mo naman yan yan ang parang another era, parang Joseph Estrada na another Joseph Estrada yung araw. Kung titignan po natin si Bayani Agbayani, parang wala po siyang problema, no? Hindi, may problema naman. Kaya lang, alam mo naman ang lahat ng problema, may kaagapay na solusyon. Kasi hindi naman tatawagin problema niya kung wala solusyon. Tama. Ngayon, kung wala solusyon, huwag mo problemahin. Hindi para sa yun. Oo, tsaka hindi problema yun. Pero baka sa kanya ba ang kahirapan ng mga panahong kanyang pinagdaanan? Sino nga ba si Bayani Agbayani sa panahon ng kanyang Yung kamusmusan? kausap mo, mga tao. Ang mga tao. Nakatingin. Akala ko na nag-hallucination ko. Oo, nag-ahayag. Ito sila. Yes, Okay. oo. Alam mo si Bayani, grabe pa rin hanggang ngayon, ano? Pwede ba magpalit na lang ako ng i-interviewin? Hindi na ikita kita, Hindi ganyan nakita. ka. Mapapanood ko kaya lahat ng interview mo. Pero hindi pa ako nakita may ganitong putong noon. Nakita sa vlog mo. Pero nung magkasama tayo, Wala pa. Ang buhok mo nun maiksi, tapos nung humahaba-haba na, parang rakista na nagmamariwana. Yung kulot-kulot. kung makaano ka naman, Hindi ganun ang itsura mo. Akala mo may banda ka nun eh. Pero ikaw lang ang talagang may anak nun na kaya ka nagtatrabaho, pinapalaki mo sila ng maayos. Totoo naman. At tulad mo, may mga anak ka rin. Oo, tapos na. Ilan na lang anak mo ang Si dinakatapos? Talia, ang napangasawa niya, ang kapatid ni Bea Alonso. Okay. May apo na ako, si Santiago Bito. Si James yun. Si Santiago Bito, tsaka si Santiago Luca, dalawang lalaki. For the first time, nagkaroon ng lalaki. Kasi 5 yung kapatid kong babae, 4 yung anak kong babae, kasama si Lenen, 5. Ngayon lang ako nagkaroon sa bahay ng lalaki, yung mga apo ko. Pangalawa, tapos ng tourism, summa cum laude sa UST. Oh, yung galing. Yung pangatlo, sa Lasal, architecture, gagraduate na. Since first year, first sem, college na, dance lister. Talaga, ang Tapos na. husay. Etong bunson kasama ko, dinatid namin sa UST magme-medicine. Buti hindi sila nagsising ikaw ang tatay nila. Nagsisi sila nung una pero wala na silang magawa. Kasi Tapos ko dati si Lelen, ang taba-taba pa rin, nung sexy-sexy kaya na. sexy na. Ang lalaki ng anak ko, tama naman yung asawa ko. Sexy. Sexy pa rin. Kaya ever since, hindi talaga ako tumingin sa iba. Oy, parang sinungaling ka naman yan. Ito naman, pwede edit mo na nga, edit mo na yun. Kaya ka binabantayan ni Lelen eh. Hindi siya nagbabantay. Ano? Mahal na mahal niya ako, ayaw niya mawalay ako sa paningin. Parang hindi rin. Huwag na kaya mo ako interview. Tapusin na natin ito. Nagpapasalamat po kami. God bless. Pero ikaw ay laking mahirap. Sobra. Yung kasabihan na mahirap pa sa daga. Totoo yun. Kasi lumaki ako nang walang bahay. Ang tatay ko nakapagpundar ng bahay sa Balintawak, Quezon City, sa Old Samson Road, kung saan ako sinilang, hindi kanya yung lupa. Kahoy. Kaya nung pinaalis na yung Makay, yung mga trabahador nila, tinanggal ng tatay ko yung bahay namin, ay puro anay na. Siyempre, Wala natira. Wala natira. Actually, wala na si tatay noon. Kasi 3 years old pa lang ang patay na si tatay. 6 kami magkakapatid, 5 babae, ako lang ang lalaki. Bunso ako, kaya junior ako eh. Bayani Rogason Junior. Pinangalan ako ng tatay ko, sunod sa kanya, dahil alam niya mawawala siya eh. 35 years old pa lang si tatay, namatay na siya. Bata. So si nanay lang ang nagpalaki sa aming 6. Ano naman ang magiging trabaho ni nanay para mapalaki kaming 6? So lahat itininda ng nanay ko, pera lang yung puri niya. Barbecue, banana cue, bangga, gulay, prutas, lahat ng Lahat pwede itininda. itinda. At katulong niya ako nun. Ako taga-buhat. Nagtitinda-tinda ka rin. Oo, kasi ako lang lalaki. Siyempre, yung mga kapatid ko, hindi naman kaya magbuhat niya. Nung nasa Balabon na kami, madaling araw, mamimili kami ng isda sa palengke. Dadali namin sa FTI kung saan ako lumaki din. May mga kantin doon, ibebenta niya yung mga isda. Bibili naman si nanay ng mangga doon, yung pinagbentahan ng isda. Dadali naman namin yun sa Balabon. 2 kaini yun. So, bit-bit ka. Oo, bit-bit ko yung isa. Si nanay, hindi naman pwede mag-bit-bit yan. Kaya dala-dala ko dito pa isa pa. Kaya lalaki nandito ko eh. Tapos lalagay namin yung sa Manila Transit. Naawa naman sa amin yung mga driver ng Manila
Transit, naaganon ako noon nakatayo. Mula FTI hanggang Monumento yun, kasi sa Malabon kami nakaupo. So, pinagbubuhat ka ng nanay mo. Wala nga naman pagbuhatin ko nanay. Pero dapat ipagpasalamat sa nanay mo. Totoo yan. Dahil inihanda kang maging kargador. Totoo. Dahil pagkatapos noon, naging kargador na ako sa Divisoria naman. Tsaka nung hindi na ako kayang pag-aralin ni nanay at tsaka ng mga kapatid ko, hindi ako pumayag. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kabataan, huwag kayong papayag na hindi kayo makapag-aral dahil walang nagpapaaral sa inyo. Pag-aralin niyo yung sarili niyo. Mag-working student kayo. Kaya ako naging kargador na sa Divisoria. Kwentong Divisoria, ano ba yung mga kinakarga mo sa Divisoria? Alamin nga natin kay Bayani Agbayani. Totoo nga bang naging kargador siya? Sige, susubukan natin siya. Ano-ano ang mga lugar sa Divisoria? Siyempre, meron dyan Santo Cristo. Ano nabibili sa Santo Cristo? Mga gulay, pechay, Check! kalamansi, talong, lahat ng mga gulay. Tsaka hindi, merong bituelas. Natutulog ako doon sa tindahan ng talong kasi ang siste ka sa Divisoria, ipaparada namin yung sasakyan. Bababa kami, hawak-hawak na namin yung pamilya namin. Ang pamilya namimili ko kasi prutas. Asunsyon ako namimili ng mga prutas. Tama na naman siya. Sa Asunsyon nga po ang bilihan ng prutas. Diyan ang saging, papaya, lahat yan nabibili. Tapos, pag nabili na namin yan, si Mang Boy, yung kargador namin, alam niya na kung saan kukunin lahat yun. Kukunin niya kung saan namin nabibili. Kami naman ni Oyang, ni Bong, matutulog Sino kami. si Oyang? Yun yung kababata ko, si Bong Domingo. Sa kanya yung gulay, akin yung prutas. Ang upad ng piso. Tama. Tapos gisingin na kami ni Boy ng mga 4 a.m. Kuha ko na po lahat. Checkin namin yun. Boy, naiwan mo yung carrots. Asan ka pa bumili? Diyan sa may Santo Niño. Pupunta siya doon. Doon sa Santo Niño, puro carrots. So, kaya amoy doon swimming pool. Swimming Ang carrots kasi amoy swimming pool. Ano ginagawa sa carrots doon ng mga trabahador? Hinugasan. Anong paghugas nila doon? Brush. Tama na naman! Brush. Totoo nga! Alam mo ba, pag dumating ako ng 4 a.m., 5 a.m. sa FTI, kasi dideliver namin niya sa BF, pumapasok na ako ng eskwelahan ng 5, wala na akong tulog. Sa college na to? PUP. Ikaw ay scholar doon? Siyempre, Scholar ng bayan yun? Bayan, oo. Wala Wala kang kang tuition. Kasi wala pa rin ako ng tuition kasi nagteteatro na ako noon sa Sining Lahi. Kung hindi ito kwento ng totoong buhay, iisipin mo, nag-iilusyon lang tong tao na ito. Pero totoo po yung mga binanggit niya mga lugar sa Tondo na kung saan doon po ako ipinanganak. At kabisado ko rin po mga paninda ron. Magkano ay binabayad sa'yo kada karga? Kargador ako nung Ang sarili paninda nyo? namin paninda. Pero sa pagiging kargador mo, dumating ba sa punto ng buhay mo na ang lakas ng ulan, hirap na hirap ka? Oo, ang galing Kwentuhan mo kami. Nako, meron pa dyan. Pumarada kami. Baha. Ang lalim. Paano kami bababa? Mababasa kami. Wala naman kaming bota nun. Ang karap lang sa Divisoria, unang-una namin gagawin, kakain Mura pagkain doon. Oo, tsaka masarap. Oo, Dito mura sa pagkain. unahan. Oo, mura Kainan na muna kami doon. Siyempre, minsan ka na makakain ng karne. Pork chop. Siyempre, marami kaming pera. Di pa kami nakakapamili. Tsaka may budget kami sa pagkain. Yun naman ang amo ko doon si Kuya Nap, na until now, nakikita pa rin kami. Kasi siyempre, sumasweldo lang naman ako nang hindi kakasya doon sa pambayad ko ng tuition. Siya nagdadagdag. Yan na, kulang po itong sweldo ko eh. Magkano ba tuition mo? Eh, mura lang naman sa PUP that time, 300 pesos enroll ka na eh. Pwede ka mag 150, 150. Kaya pinagmamalaki ko yung Polytechnic University of the Philippines. Talagang yan ang nagpatapos sa aming mga magkakapatid. 3 kapatid ko natapos ng PUP. Kung walang PUP, walang college graduate na Rogacion family. Ang mga mabibigat na bitbitin, ang pagiging kargador, ang paggising sa umaga, ang maraming pagsubok na dumaan sa buhay niya. Ito ba ay maituturing niyang isang linyahan na kung saan nagatid sa iyo ngayon sa iyong kinalalagyan? Tama. Kung wala naman tong lahat ng paghihirap na inabot ko, wala ring masarap na tagumpay na matatamasay. Kasi lahat ng tagumpay na pinaghirapan, masarap namin sa buhay. Alam mo ba mga anak ko, nung unang lumalaki sila, sinasama ko sila kung saan ako natutulog nung araw. Sinama ko sila sa BF Palengke. Kahit dun sa Broadway, kung saan ako natutulog dun sa tabi ng gwardya. Pinakilala ko pa sila dun sa gwardya. Eh, puro gwardya mga kasama ko lagi eh. Kaya mahal ko yung mga security guards eh. Alam mo ba, pag dumating na kami ng BF, kasi ang pasok dati sa PUP, every other day. Dumating ako kay Kuya Nap ng Monday. So, Tuesday, wala akong pasok. So, maititinda ko yung sa palengke, nakasama ako ni Kuya Nap. Hindi ako makakauwi ng FTI kung saan kami tumutulog. Yung lagayan ng mga prutas at saka ng gulay, yung ilalim nun, doon kami matutulog ni Bong. Kaya sanay ako sa karton eh. Maglalagay na naman kami ng karton doon. Eh, syempre, dumating kami 4 a.m. eh. So, matutulog muna kami doon. Nagigising na lang kami kasi minsan matatapakan kami ng mga sumusobrang paanan ng mga namimili. Bong,
po. Ang hali na. Ano, oras na ba? Alas 9 na. Siyempre, hindi naman kami gigisingin ng mga tindera dahil alam puyat kami. Tapos unti-unti kami gumagapang doon. Papunta kami doon sa CR, magbumumog. Tapos tutulong na kaming magbenta. Alam mo, lahat ng nakakakita sa akin doon sa palengke, hindi nila akalain nag-aaral ako. Kasi siyempre, wala ka ng oras, di ba? Si Kuya Naplag ang pumayag sa akin na makapag-aral ako. Kaya pag magkano po ang mangga? 50 ang kilo. Ano ginagawa mo? Assignment po. Nag-aaral ka? Opo. Nung nagtitinda ako ng mga mangga, second year pa lang ako. Galing, ano? So since first year, first sem, hanggang nakagraduate ako, pinag-aral ko talaga yung sarili ko. Pati mga baon ko, damit ko, binibili ko sa Divisoria. Kasi hindi ka na makapaglabay. Bibili ako doon. Suot ko na yung mamaya. Hindi naman ako makakaligo. Kasi puyat eh. So ang ligo ko na nung pag-uwi ko, ang uwi ko, lagi akong tulog sa bus. At hindi ako nagigising kung saan ako dapat bumaba. Nagigising ako sa terminal na. Buti na lang, ang terminal ng Manila Transit sa FTI na mismo. Magkatabi Malapit na, oo. pero lalakad pa ako siguro ng mga 1 kilometro. Alam mo, relate ako sa'yo. Kasi dati nag-aaral din ako ng college, nagtitinda rin ako ng pinya papaya. Nakadamit na rin ako, nakasapatos na ako. Tapos meron akong bag na dala, tabang sunong-sunong ko yung pinya papaya. Ang galing. Ang sarap ng buhay, lalo na kung ikaw ay may pinagdaanan Totoo. na kalungkutan. Kalungkutan na naghahatid sa atin ng kalakasan. Tama. Pagkatapos mo makagraduate, ano na ang sumunod doon? Ang ganda ng tanong mo. Akala ko, lagi lahat ng ginagawa ko, dinadasal ko sa Diyos yan. Lahat ng mga balakin ko sa buhay. So, nung nagdasal ako kay Lord na makatapos ako ng college, natupad. Matapos ako ng college. Akala ko masarap na. Sabi ko, okay na to. Tapos ako ng college. Graduate ka na, may siyempre. laban na, oo. Panlaban na to. Oh, laban na yan. Sandata na ako. Alam mo, hindi ako makakuha ng trabaho. Nag-waiter pa ako sa Japanese restaurant sa Kamamesi. Ngayon, dito na pinuntahan namin sa Radone kasi wala pa ako trabaho. Eh, yung kaklase ko, may kakilala sa GMA 7. Kaya kami napasok ng GMA. The GMA? At Oo. sa GMA, ano ang unang work mo? Set and props coordinator. Ano ang trabaho nun? Taga-ayos ng props tsaka ng set. Ano ang alaala mo ron? Nako, siyempre, kailangan kaibiganin mo yung mga propsman doon, mga siga mga propsman doon. Kaya siyempre, sabay-sabay kami kumakain, sabay-sabay na naman kami natutulog sa karton. Sabi ko, Diyos ko, natapos po ako ng college, tapos kargador pa din pala ako dito. Ako tiga, ano ng mga set, yung mga Ito naman pala. sopa, ito, akin lahat to. Ako nag-aarkila sa LKD, tapos ako taga-kuha ng Flower Express sa Makati. Yung pag nagbe-birthday artista, Ex-deal yan, most of the Ex-deal. time. Pero ako ex-deal. tinuutusan. Ang ginagawa ko, imbis na i-taxi ko, gini-jeep ko, liliquidate ko na taxi. Para may 50 pesos ako. Magulang! Nagulat. Dati bibili ako ng lobo pag-set sa mga trans studio. Paano mo yung una, i-ginip ko. Sa gumagalaw. Sa 50 pesos yata, mamamatay pa ako. May naisip ako nga. Ano naisip mo? Bumili ako ng pambomba. Tapos bumili ako ng lobo. Nasa karton lang. Pinubulsa ko. Pagdating sa studio, binobombahan ko. Nirakit uli! Tapos? Kabisado ko na yung mga taxi. Gaabang ako ng pangalan ng taxi doon sa labas. Yun pala. Dinilista ko sa notebook ko yun. Tapos pag liquidation na. Liquidation Bakit na. pinaghirapan ko naman yun At eto po, kasama kita nung minsan, ginawa natin yan, di ba? Ano na naman yan? Dati, pag jeepney kami ni Morty, tapos ang liquidation mo, ang laki pa, 150. Sobra naman ba? Samantala, 50 lang pinataksi natin. Naka 100 ka. Saan mo dinala yung 100? Hinati natin dalawa. Ayan. Ang sarap balikan ng nakaraan. Pero alam mo, pag bata ka, hindi ka napapagod, hindi ka na aantok, ang sigla-sigla. Kaya kapag nakikita ko itong mga staff namin, kung ako, ganyan-ganyan kami, alas 3, alas 4, alas 5 ng umaga, uuwi kami, mamaya-maya, pasok na naman. Gising na naman tayo. Gising na naman, pasok na naman. At mula sa pagiging sa props mo, Naging sumunod assistant na. writer ako. Naging Pero alam assistant mo, writer. yung 3-in-1 ako nung nasa PA ako. Kasi props, wardrobe, set. Pati wardrobe, nahawakan mo na? Oo, pamupunta ako kay Eric Pineda tsaka sa Kamsuki. Ay, ang hirap nun ha? Kasi, kailangan ng set. Hihanda ko na. Tapos, maghahanap pa ako ng kailangan daw na magtataho. Saan naman ako kukuha ng magtataho sa Broadway? Tatakbo ako sa labas dyan. Nakakita ko magpuputo. Magkano ang kinikita mo dito maghapon? 500 po. Bigyan ka na 500. Punta ka doon sa set. Puto siya. Sa set. Minsan nakaganon lang siya. Ba't puto yan? Wala pong magtataho. Di ba sa production? Never ka magsasabi ng wala. Never ka magsasabi ng hindi. Pag hiningi sa'yo, gagawa ka ng paraan para gawin mo yun. Yan ang motto ng production. Ang motto ng production ay hindi nalalayo sa motto ng buhay natin. Totoo. Kailangan lagi kang merong second chance at kung ano-ano pa. Tama. Bakit tama? Totoo naman yan. Ang buhay kasi hindi ka pwedeng sumuko. Para din production, lahat ng hingin sa'yo dapat ibigay mo. Totoo naman. Ang buhay
buhay, lahat ng hihingi ng buhay, lahat ng hihingi ng pagkakataon, ano man ang problema, dapat nakahanda ka. Dapat nakaayon ang iyong solusyon sa problema ang kinakaharap mo. Galing. Diba? Pagkatapos mo maging writer, ano ang sumunod mo na? Assistant writer muna, tas writer. Tapos nangarap ako, siyempre, na maging EP. Kasi yun yung pinakamataas dun sa larangan natin. Eh. Nakita ko ni Randy, lagi akong pawis na pawis. Sino ba iipin natin nun sa showbiz? Si Henry ba? Oo. Si Henry. Kasi hindi ko masyadong nakikita yung sa production nun. Kasi parang sideline ko na lang nun eh. Meron talaga akong show sa GMA, yung Salo-Salo Together. Oo nga pala, doon kita unang napanood. Doon ako naging writer. Oo. Doon ako nagsimula. Kasi galing pa ako ng lunch date. Doon pa ako nag-OJT. Tapos pumalit yung SST, yung Salo-Salo Together. Na-absorb ako as PA. Pumupunta pa ako ng Camp Suki kay Eric Pineda. Ay, alam ko na, natandaan ko na. Nung sinabi kong interviewin kita, ito yung programa ni Katok Mga Misis. Oo, kay Tito Giovanni. Dahil parang may mga ikaw yung may dinadala-dala ka roon na ipinakikita ka. Pagkatapos ng SST yun, sabi Oo. ni Tito Giovanni, dito ka lang sabi ni Ali Soto. So ako yung driver na pag nanalo ng pitchel, ako magbibigay doon sa mga misis. Pero, writer pa din ako doon. Kami dalawa ni Jun Salvado ang nagboboses kay Katukling. Paano ba boses ni Katukling? Hindi ko na alam eh. Katok Mga Misis! Yan, kami nasa likod. At saka ako rin yung nagboboses nung character voicing nung mga, magkukuha ako ng clips ni Fernando po. Tapos isisync ko dun yung sasabihin tungkol sa chismis. Ang hirap kasi sa'yo, Giovanni. Puro ka chismis. Mga ganun. Kaya kinuha ako sa Inside Showbiz na character voice announcer. Dahil doon. Doon tayo nagkasama. Nang gusto na. Tayong tatlo. Ang bongga, no? Ang maganda lang doon sa Inside Showbiz, ang bayad sa akin kaliwaan. Pagkatapos ko mag-character voice, may bayad na. Ba't di mo sa akin sinasabi may bayad agad ka nun? Kasi palahingi ka nun eh. Ay, ang gagayong pala. Kasi mauubos yung sweldo. Alam mo, malaki-laki na yung sweldo ko noon kasi lumalabas na ako paunti-unti eh. Eh dati, ang liit lang sweldo natin na sa writer. Mula sa pagtitinda, napunta sa television, napunta ka sa pelikula. Oo. Ang unang-unang pelikula ko, ang nagpasok din sa akin si Randy Santiago, ang director si Roel Santiago, Viva Films yun forever, Aga Mulak at saka si Mikey Kuwangko. Pinala ko ni Randy sa Viva. Sabi ko, bossing, kasi galing kami sa hip-hop concert niya. Yung umikot-ikot si Randy sa iba't ibang mga bar. Ako yung nagbibigay sa kanya ng tubig. Pagbigay ko kay Randy ng iwil, kasi inom niya, inom din ako doon sa bote, tawanan ng mga tao. Ganun naman ginagawa ko. Hanggang inating niya ako sa Viva. Sabi niya, hintayin mo na dito yung magsushooting kayo. Ang sasakyan ko pala, jeep na puro kawali ng catering. Kasi doon nagluluto eh. Andun ako sa likod, antok na antok ako dahil galing ako doon sa hip-hop concert. Alam mo, habang naaganon ako sa ganun, pag lumulubak, Kalatagan, Batangas eh. Layo. Magkaganunan yung mga kawali. Ang init, pawis ako. Nalalala ko yung isang bag ko. Sabi ko, ganito pala mag-artista. Parang hindi ko yata kakayan ito. Gumagano, tiyatawagan ko pa nanay ko. Nag-ano ko ng mga talem. Nanay, nanghihirap pala mag-artista. Ang init pa. Buti na lang, siyempre, Ruel Santiago tsaka Randy. Siyempre, medyo pupunta ako doon sa mga sikat na artista na mga may kubol. Kaya maayos-ayos ng konti. Pero ang init sa Kalatagan nun. Sa ikita ko na si Aga. Hanggang naging kaibigan ko si Mikey Kuwangko. Kasi hindi niya maisara yung gown na pangkasal. Ako nagsara. So yung pagsasara mong yon ang nagbukas sa'yo. Tama. Ang galing mo na naman doon. Natagni-tagni mo na naman yun. Yung pagsasara ko, naging bukas. Iba ka talaga. Para naghihiwagaan ako sa... Yun, naging kaibigan ko si Mikey. Na hindi ko naman alam. Siyempre, nahihiya pa ako kay Aga Mulak doon na kausapin siya, maging close sa kanya. Hanggang po, ngayon, The First Family, magkasama naman kami. Yun yung sinimulan kong pelikula. Tapos hanggang ngayon, 2024, meron kami The First Family na sitcom sa TV5. Magkasama pa rin kami ni Aga Mulak, kasama ko yung mga pamilya niya. Pero hindi natapos doon ang karir mo sa Hanggang ngayon, pag-arte. awa naman ng Diyos. Oo, meron pa din. Sa pagsusulat, pati pagkanta. Pagkanta, yung 8-8. Ang lakas ng dating mo nung 8-8 na yon. Pag sinabing Bayani Agbayani, 8-8. Hanggang ngayon, ay rarakit ko pa eh. Ang ginagawa ko, kinukolab ko sa mga usong kanta. Tayo'y salamin. Ganun muna. Tapos, 8-8. Kaya nagagamit ko siya. Kung ano yung usong kanta, dinidikit ko dun sa chorus. Kaya hanggang ngayon, napang-rarakit ko pa siya. Kasi nag-compose ako ng team song namin ng Tupad. Ikaw rin ang gumawa? Ako gumawa. Paano ang kanta niyan? Oh.
Speaking of tupad, natupad ba mula sa simula ang mga pangarap mo? Lahat. Thank Tulad you, Lord. Tulad ng gusto ko makatapos ng college, ibinigay sa akin. Alam niyo po, lagi ko po itong sinasabi, kapag nangangarap kayo sa buhay, lagi niyong ilaan sa mga mahal niyo sa buhay. Lahat ng pangarap niyo matutupad. Ang pangarap ko noon, kaya gusto kong umasenso sa buhay, kasi gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng nanay ko, ang mga kapatid ko. Natupad lahat yun. Alam mo, malungkot kasi kapag alam mo ikaw maganda buhay mo, tapos yung mga kapatid mo naman, yung magulang mo hindi. Nagawa kong lahat yun in a span of 5 years na pagtapos ko yung mga pamangkin ko, lahat ng mga kapatid ko ngayon may mga sarili ng bahay, may mga sasakyan na sila. Hindi ko naman to pinangangalandakan, pero kinukwento ko lang. Lahat po yun galing po sa pagsisikap ko. Hanggang si nanay, bago siya nawala noong 2020, naikot ko siya sa buong mundo. Kasama ko siya. Alam mo, may experience pa kami. Di ba kinukwento ko sa'yo dati na may dala-dala kaming mangga. Tapos hawak-hawak ko dito, naglalakad kami. Malayo nilalakad namin sa monumento kasi hindi naman nakakatawid ang Manila Transit sa kabila eh. Yung circle sa monumento, tinatawid namin yung nanay, hawak-hawak kay mangga. Nung minsan, umaangal siya. Sabi niya, anak, lakad naman tayo ng lakad. Pagod na ako. Nay, nasa Rome tayo ngayon. Kaya wag ka nang maano-ano dyan, ha? Hindi ka, litratuhan kita dito. Di ba? Magkasama pa rin kami dalawang magnanay, pero nasa Rome na kami. Kinukunan ko. Parang ini-imagine mo na, Nay, eto tayo na. Kasi pareho yung circle, di ba? Doon naman na may circle sa Rome, doon siya magpapapicture. Pareho yung sa monumento, so tumatawid kami ron eh. Doon na naman kami tatawid, pero sa Rome na. Pumesto ka dyan. Speaking of tawid, paano mo itinawid ang buhay mo mula sa pagiging mahirap hanggang sa makarating ka na isang bayani agbayan? Alam, napakahirap. Kung sumuko ako, hindi ko mararating to. Kasi suko na ako eh. Kasi akala ko, pag natapos ako ng college, okay na magiging buhay ko. Yung pala, tulad ng kunwento ko sa kanya, hindi pala. Hindi agad doon natatapos? Hindi, kahit sa production, ang hirap. Tagabili ako ng alambre, tagabili ako ng merienda ng mga production na matataas ang katungkulan. Isang fishbowl, hihingi pa ako ng 5 piso. Kay Bing Ramos. Bing, pengen naman 5 piso para makakain din ako. Bing Ramos, yung writer? Ano siya? Master auditioner. Anyway, sabi ko, ang hirap naman na. Sabi ko, tapos na ako ng college, kanto pa rin trabaho. Sabi ng nanay ko, wag kang susuko, balang araw, makukuha mo rin yung pangarap mo. At nangyari? Nangyari. Ang hirap. Hindi pa doon. Nung naging artista pa rin ako, hindi naman basta-basta makukuha mo na yung malaking bayad. Kailangan mag-create ka ng pangalan. Kasi yung pala yun, kapag may name ka na, pag may pangalan ka na, saka dadating yung mga malalaking TF. Siyempre, hindi ko naisip yun. Ang naisip ko lang, pagkatapos ko ng college, magiging masarap na buhay ko. Kaya hindi agad-agad ibibigay sa'yo ng Diyos lahat ng blessings. Kailangan paghirapan mo. Kasi hindi lahat ng bagay na madaling makuha, kaya mo sa lahat ng oras. May mga bagay na ibibigay sa'yo ng madalian. Pero may mga bagay na ibibigay sa'yo na paghihirapan mo. Yun yung masarap. At sino mag-aakala ng isang batang nagtitinda lamang ay dating natutulog sa karton, ngayon ay nasa malambot ng kama? Tama. At alam mo, totoo yan. Kasi nung araw, alam mo, madali ako sumuko eh. Pag titiningnan ko yung sarili ko, nanay ko lang talaga nagbibigay sa akin ng moral booster. Sipin mo may bahay kami, nawasak. Naging squatter kami sa Malabon. Tumira kami sa squatter eh. Wala naman kaming sariling bahay. Hirap na si nanay ng palipat-lipat kami ng upahan. Kapag tumaas ng 100 pesos, hindi na kaya ni nanay. 300 monthly. Naging 350. Hindi na kaya yun. Kaya pa. 400, hindi niya na kaya yun. Lilipat na naman kami ng ibang street. Kaya natirang ko lahat ng street sa Malabon. 2 Jacinto. Meron pa kami tinira na parang pugon. Andun pa. Gusto kong bilhin eh. Para lang maging alaala. Bakit hindi? Babalikan ko nga eh. Maliit lang siya. Ito lang oh. Balikan mo. Nakita ko na eh. Doon talaga yung pinaka-setback ng buhay namin. Pinakamalungkot eh. Ano yung pinakamalungkot na yun? 6 kami magkakapatid. Lola ko, nanay ko. Pag bumaha doon, pag tumama na dito, tas umapaw sa katre, hawak-hawak na namin yung mga gamit namin. Hindi na kami natutulog. Kasi sa Malabon, minsan may gabi na high tide. Kahit walang ulan? Oo, kahit walang ulan. Yun ay isang alaala mo. Hawak-hawak namin yung mga damit namin na nasa karton. Natatawa kami magkakapatid, bili kayo tayong lubid. Tas ganyan na lang, para tutulog ka. At saka yun, pag umapaw yun, apaw din ng CR. Umabot na nga hanggang dito, di ba? Nakatayo kami doon sa papag. Nagdadasal kami na, wag naman umabot pa. Tapos may isang maliit lang, kaya nga tawag ko doon Bartolina eh. Tapos may kahoy na bintanang nagaganon. May nakaganon, na kahoy din. Grabe pala pinagdaanan mo, no? Oo, tapos alam mo bang nasa harap nun, isang mayaman doon sa Malabon kasi may lawn, tapos para mga 1,000 square meter yung bahay nila. Doon lagi ako nakatingin kasi may kapatid yun na special. Lagi siyang umiiyak, tinitingnan ko yun. Alam mo, nakita kami kung saan, magkapit bahay
kami ngayon dito sa Tibuli. Sabi niya, dito ka na nakatira? Tibuli? Dito sa may Quezon City? Oo, sa Tibuli Royal. Friend, lugar na mayayaman yan, oh. Bigay ni Jesus sa kanya. Pero sa totoo lang, nang mabili mo tong bahay na to, kailan? Alam mo, unang-unang nabili kong bahay, sa ano kami, Maligaya. Actually, hindi akin yung lupa sa biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, kasi sa Tondo kami nakatira sa Manugit. Kayo dalawa ni Lenlen. Mag-asawa na kayo doon. Wala pa kaming anak. Balita ko si Lenlen lang patay na patay sa'yo o ikaw ang patay na patay kay Lenlen. Patay na patay ako kay Lenlen. Talaga? Pero bakit binabantayan ka niya? Baka gusto niya akong patayin. May nagkamali din ako. Tapos kwento mo. Sa Manugit sa Mahomas, may maliit na bahay si tatay. Ganito lang atay. Tatay niya. So doon muna kami nakikitira kasi wala nang kami pang-upa. Nag-uumpisa pa lang ako mag-artista noon. Sa ano kami? Banig. Naranasan mo magbanig? Matagal na. Okay. Dati pa. Tapos tulog kami doon. Nagkaisa kaming anak. Sabi ni tatay siguro, bigyan ko na kayo ng lupa dyan sa may Quezon City, sa Kamarin. Kayo na lang magpatayo. May naipon akong mga 800,000. Akala ko ganun. Malaki na yun, ha? O pero hindi kakasya. Mga 2 milyon pala para makapagpatayo ka ng bahay. Di nakapagpatayo kami doon. Doon na kami tumira. Hanggang nangarap na naman ako. Meron akong dito sa North Fairview. Meron akong pagbahang-baha doon sa daanan. Pumapasok kami sa subdivision. North Fairview sa subdivision. Kasi lalabas doon yun sa kabila. Makakaiwas kami sa baha. Yung sasakyan namin luma, lulubog. Sabi ko, ang ganda naman itong subdivision. Buti nakagano na ako. May stiff neck ako. Sana matira ako dito. Natira ako doon. Nakabili na naman kaming bahay. Yung bahay na binigay ng biyanan ko, binalik namin sa kanila. Tapos dito na kami tumira. Sabi ko, luma na itong bahay. Paano kayong gagawin namin dito? Wala na akong pera na ilagay ko na doon. Aba, nagsunod-sunod yung mga racket. Napagawa ko yung bahay. May bahay na kami. Okay na kami doon. Eh, yung mga kapatid ko naman, tsaka yung nanay ko, walang titiran. Sabi ko, sana mapatira ko dito yung nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko, magkakaroon pa ako ng isang bahay. Saka pagpatayo na ako dito sa Tibuli. Binigay ko na yung sa nanay ko, tsaka sa mga kapatid ko. Doon sila nakatira. Kaya happy-happy na kami lahat. Yung mga kapatid ko naman, nakagraduate na yung mga anak nila, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon na ng sarili-sarili sila. Ang natitira na lang doon sa bahay, si Ate Benny at saka si Ate Digna. Kaya pinakuusap ko kay Lenlen na wag na muna paalisin doon yung mga kapatid ko, although kaya na nila. Kasi doon na nagkakaroon kami ng reunion house. Pag may birthday, doon kami pupunta. Doon kayo kita-kita. Ibang klase yun. Oo. Iba yun. Kasi pag malalayo na sila, hindi ko na sila makikita. Ang pangarap ay mananatiling pangarap kung walang pagkilos at pagtsatsaga at pagsisikap. Totoo yun. Hindi lahat naman talaga pinagsisikapan. Tsaka, yun nga, lagi mong ilaan yung pangarap mo sa mahal mo sa buhay. Huwag sa'yo. Kasi pag sa'yo mo nilaan, hindi matutupad pangarap mo. Alam mo, ang naging pamantayan ko niyan, meron akong isang pinsan, si Ate Marilu. Ever since gusto niya mag-abroad, lagi ko siya tinatanong, maliit pa ako, Ate, paano ka mag-abroad? Eh, wala ka naman pambayad kahit na pagkain nga natin, hindi ka nakakabili. Sabi niya, niampun kasi lagi ng nanay ko. Hindi, kasi gusto ko matulungan nanay ko tsaka mga kapatid ko. Sa squatter sila ng Malabo nakatira sa Santo Niño. Anyway, isang araw, nakita ko wala na siya. Teka, asa si Ate Marilu? Nasa Singapore. Paano ka alis yun? Tamo? Dahil sa porsigido siya tulungan yung magulang niya, nakapag-abroad siya. Until daw, nasa Singapore siya, may bayan na siya. Karamihan talaga po ng mga taong siniswerte, ito yung mga taong nagmamahal ng kanilang pamilya. Magulang, Nanay at tatay. Ikaw, alam ko, marami ka rin sinuportahan ng mga kapatid mo nung araw. At naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Totoo yun. Pagka yung para lang sa sarili mo yung pagsisikap mo, hindi matutupad yung pangarap mo. Pero para sa mahal mo sa buhay, so sobra. Bibigyan ka pa ng Diyos ng para sa'yo. Sobra-sobra ang biyayang natamo nitong si Bayani Agbayani. Career-wise, financial-wise, at maging sa pamilya. Bakit hindi sobra-sobra? Kulang lang na lang. Tumira sa kanila si Marimar. Dahil ang mga anak mo ay... Si Maria Talia, Rosalinda Marie, Mary Mar, at saka si Marian Sabrina, na mga tapos na. Pero pa akong summa cum laude. Ang galing, ano? Pero mga pangalan nito mula kay kay Talia. Si Sabrina lang ang hindi. Dahil anak yun ni Talia. Yung anak ni Talia na panganay, Sabrina pangalan. Buti nga, hindi na kayong lalaki yung anak ko. Ano pangalan dapat? Pulgoso. Ay, yung aso yun. Kaya si Fernando Jose. Tanong ko lang, ngayon ko lang itatanong ito, after 20 years, nating pagiging magkaibigan. Buti, hindi ka naiilang kapag sumasama si Lenlen sa'yo. Most of the time kasi, ang mga lalaki, ayaw nilang may kasamang mga asawa nila. Madalas, sinasabing mga intrimitida, sinasabing mga pakialamera at nakakasira ng kanilang karir. Pero ikaw, nakita kita kanina, inaayusan ka pa. Ever since naman kasama ko sila kahit nung nag-uumpisa ko, pati anak ko. Kasi kulang na kulang ang oras ng artista eh. Sabi nga, meron ka pa bang panahon sa pamilya
pamilya mo? Meron. Bakit? Kasama ko sila sa trabaho ko. Kasama ko yan. Maliit pa lang anak ko si Talia. Tanggol pa lang. Kasama ko sila sa shooting. Hindi ba advantage o disadvantage to? Para sa akin, advantage. Lalo ngayon. Kasi, alam mo naman ang tukso ngayon. Halos ang damit ng mga kababayan ngayon, parang panyo na lang. Eh kung nandiyan yung asawa mo, magdadalawang isip ka. Hindi ka na mauhumaling sa iba. And besides, yung ang panahon na dapat inilalaan mo sa kanila, laging nasa trabaho, eh kung kasama mo na sila sa trabaho, eh alam mo naman ang trabaho ng artista eh. Merong libreng accommodations, hotel, libreng pagkain, may service ka pa, dadalhin ka sa ibang lugar, tapos kikita ka pa doon. Eh, ang pinaka nagmamanage na ng career ko at ng buhay ko si Lenlen na kasi diretso na sa kanya lahat. Ako, nakikita ko naman yung mga pinaghirapan ko, kung saan niya dinadala. Meron na siya ngayong mga paupahan. Ano ba yung mga business nyo? Siya, yung mga renta-renta. Siya lang ako. Lagi lang ako nagtatrabaho para sa pamilya ko. Hindi naman ako nag-iisip na ng ibang mga businesses. Napansin ko po kanina sa pagkikita namin nitong si Bayani. Nawakan ko yung ulo niya, natuwa ako. Kasi dati, ang haba-haba pa rin ng buhok niya, kapal-kapal ko. Ang itsura po ni Bayani, kulot-kulutan. Kulot. Hanggang ngayon, kulot pa rin. Kulot pa rin, no? Pero may pina-enhance mo ba yan? Ano ba yan? Eto, nagpa-implant na ako. Kasi ganito na to Nagpa-implant ka? parang letter M na. Ang galing ngayon. Kay Implant Dr. yan. Ryan Implant Paraiso. yan. Oo, kinuha dito yung buhok, tapos nilagay dito. Pwede pala yun? Ang dami mong kaibigan sa showbiz. Sobra. Pero hindi naman lahat yung sinasamahan ko. Ilan lang, Randy Santiago, Agam Mulak, Cesar Montano, ganun lang. Kasi iba mga comedian. Si Bong Navarro, kaibigan mo? Oo. Sino si Bong Navarro para sa'yo? Pareho kami nagsimula ni Bong. Pareho kami noon na ang unang show namin, yung Super Lapin, yung gag show ng ABS, na wala pa kaming sasakyan. Kaming dalawa, ang laging may daladalang mga damit namin, tapos nag-aabang kami ng taxi sa labas. Umulan, umaraw, magkasama kami. Randy Santiago. Si Randy Santiago ang boss ko. Yan ang naka-discover sa akin. Siya tumulong sa akin hanggang sa mapasok ako sa Sharon Cuneta Show. Willie Revillame. Si Willie Revillame nakasama ko sa Magandang Tanghali Bayan. Pero hindi kami naging magkasama na after the show. Kasi si Randy talaga ang pinupuntahan ko eh. Tsaka si Cesar Montano. Ay de las Alas. Si Ai, kinakatok namin yan ni Lenlen nung girlfriend ko pa lang siya pagbaha sa Malabon. Nakikitulog kami doon sa inuupahan niyang apartment niya sa Muñoz. Si Ai ang isa sa mga babaeng artista na parang karugtong ng pusod ko. Sharon Cuneta. Tita Shawi ang isa sa mga tumulong sa akin nung nag-uumpisa ako. Dahil sa Sharon ako nag-umpisa eh. Naging ninang ko siya sa kasal at ninang siya lahat ng mga anak ko. Hanggang ngayon, pag nakikita kami, sobrang kaming mag-akapal. Si Lenlen, mga bata. Sobrang mahal na mahal kami ni Tita Shawi at mahal na mahal na. Ann Curtis. Ann Curtis, nakasama ko sa It's Showtime. At isa siya sa mga artistang sobrang sikat sa kanyang henerasyon sa ngayon na napakababa ng loob. Sylvia Sanchez. Si Ibiang, nung wala pa kami pareho at saka wala pa rin siya, magkasama na kami dahil kay Tita Angge. Para kami magkapatid dyan. And until now, kami pa rin yung magkasama pagka, siyempre mayaman na si Ibiang, si Ate Jojo nga tawag ko dyan kasi Jojo ang tunay niyang pangalan. Pinasama niya ako sa abroad kasama yung pamilya niya. Nung last Christmas, New Year kami sa Niseko sa Japan, hindi ko nga akalain mararating ko yung ganong kalayong lugar ng Japan. At meron pa siyang pangako sa nag-host ako lagi ng mga okasyon ng anak niya. Kasal ni Ria, ni Sanjo, baby shower nila. So, ako lagi sinasama niya. Party. Kasi, di ba, isa ako sa mga abay nung kasal nila ni Kuya Arte. Nung hindi pa sila ganyang kayaman. Ngayon, sobrang yaman na nila. Manny Pacquiao. Naging kaibigan mo si Manny Pacquiao. Sobra. Inaanak ko si Princess. Inaanak ni paring Manny si Sabrina, yung bunso. At halos lahat ng laban niya, nilibre niya kami ni Lenlen ng eroplano, hotel, pati ticket ng papanood doon. Si Cesar Montano. Si Cesar, hanggang ngayon katabi ko. Ito yung bahay niya, ito yung bahay ko. Vacant lang to. Hanggang ngayon nakikita kami. Parang kasal na lang ang kulang siya. Totoo yan. Lahat naman ng kaibigan ko ganun kasi para sa akin ang kaibigan ay isang blessing. Para sa'yo, anong kahulugan ng kaibigan? Ang kaibigan ay kayamanan. Kahulugan ng magulang. Kayamanan. Kahulugan ng kapatid. Kayamanan. Lahat sa akin kasi kayamanan ang bawat relationship. Pati ang asawa ko. Kasi hindi naman material lang ang kayamanan. Ang kayamanan ay namamagitan sa isang relasyon ng bawat magkaibigan, mag-asawa. Ang kayamanan kasi di ba mahalaga? Kaya mahalaga sa akin ang bawat taong nakakasalamuha. Paano pinapahalagahan ang kayamanan? Pinag-ibayo siya, pinagyayaman pa, pinapalago. Tulad ng isang relasyon, dapat ang kayamanan, ang relasyon, pinapalago hanggang sa magbunga siya ng isa pang kayamanan. Ang kayamanan ay may tuturing na tupad sa buhay. Totoo yan. Ang tupad kahilingan ang magsisilbing kayamanan para po sa inyong lahat. Kaya wag niyo po kakalimutan, tupad kahilingan, tupad party list. Itawid mo na naman yun. Ikaw ka talaga. Bayani, ano tong tupad na ito? Ikaw ba ay tatakbo sa darating na eleksyon? Oo, alam mo, ang ganda ng
ang naging istorya nito? Siguro mga pandemic pa noon, meron na akong todo bigay. Kasi may balak ako noon na tumakbo talaga sa politika para mas makatulong ako ng mas matagalan at ng mas mahabaan sa mga nangangailangan. Pero tingin ko, hindi pa yun yung tamang oras para tumakbo ko kasi hindi natuloy. Hanggang nakiusap ako sa isang tao na pwedeng tumulong sa akin. Hindi ko na papangalanan. Kasi kung may naisip ako, bayanihan, party list. Maganda yun ha, Oo, bayanihan. kasi pangalan ko mismo. Tsaka tutulungan ko yung mga tumutulong sa kapwa, yung mga nagbabayanihan. Hindi na naman siya natuloy. Kasi lahat na naman ginagawa ko, sabi ko sa'yo, dinadasal ko, diba? Sabi ko sa asawa ko, palagay ko hindi sa akin para yung politika kasi hindi siya natuloy eh. Hanggang may tumawag sa akin, sabi niya, pwede ka nang tumuloy sa pangarap mo kasi merong tao na tatakbo, ikaw ang mga ngampanya, tapos siya ang magpipinas ng mga tutulungan mo. Eh, hindi ko na siya inisip na matutuloy pa. Kasi nag-usap na kami mag-asawa na 3 na yung shows ko, may gagawin pa akong 2 pelikula, mabibisi na ako. Nung pumasok siya, sabi ko, Lord, talagang gusto mo ba ako dito? Sige, susubukan ko. Kasi hindi pa rin naman ako sigurado. October pa. Tapos hindi ko pa alam kung matutuloy talaga to. Dinadasal ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Kasi hanggat hindi pa nangyayari yung dapat mangyari, hindi pa rin masasabi natin na ito na nga yung pangarap na tatahakin ko na bigay ng Panginoong Diyos. Di ba? Hanggat di ako nandoon sa lugar na yun, wala pa rin eh. Pero masasabi ko sa ngayon na 100% gusto ko talagang tumakbo ng Tupad Party List. Gusto kong maglingkod sa Handa ka na talaga. handang-handa na ako. Matagal na akong handa at alam ko na ang mangyayari at gagawin ko kasi ang tagal ko na rin ng ngampanya sa ibang mga taong tumakbo sa politika. Siguro it's about time ako naman ang tumakbo para siguradong yung may hirap matulungan ko kasi katawan ko na to eh. Kasi mahirap magsalita na tutulungan po kayo niya kapag siya ang binoto mo. Hindi ko naman pangahawakan yung buhay niya. Hindi ko alam po yung plano niya. Dahil sinasabi ko lang yun dahil kinakampanya ko siya. Pero ngayon, alam ko na ang gagawin ko kasi sarili ko to eh. Sarili kong pag-iisip to, sarili kong pangunawa to mula sa puso ko at mula sa isipan ko. Sarili ko ang magdedesisyon na tutulungan ko po kayong lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi ko kasi pwedeng ipangalandakan na tutulungan kayo niya kasi hindi ko naman siya pwedeng manduhan na tulungan mo sila. Kasi at the end of the day, after the election, pag nanalo siya, magkahiwalay na kami. Magtatrabaho na ako as artista eh. Eto hindi, katawan ko to, hindi ako hihiwalay dito eh. So nakakasiguro ako, natutulong ako kasi sarili kong pag-iisip to, diba? Tutulong at tutupad sa mga pangako. Tutupad sa mga gagawin namin kasi wala kaming pangako. Okay. Tupad lang kami ng tupad. Tupad lang kayo ng tupad. Tupad dapat. Walang pangako, tupad lang ng tupad. Tupad dapat tupad. No, thank you so much. Ang saya-saya, ang dami na naman po nating napulot na moral lesson. Moral lesson nga ba? Ay nako, ang saya talaga ng kwentuang ito. Walang patid na tawanan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tondo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na yun! Siyempre nga, Yes! ang sigaw ni Rupa May Quinto, tondo na to! Kung kaya mong mabuhay sa tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.